Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Dumating noon na ilang tao at binalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba niyo'y higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag di niyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay na mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba niyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, pag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siya nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito, naghahanap ng bunga sa punong ito, sabalit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo, natungayan natin yung pananaw ng mga tao sa mga bagay-bagay na pag mayroong mabubuting bagay, sinuswerte ka, di ba? Pagka naman mayroong mga masamang bagay, malas. Di kaya parusa sa iyo ng Panginoon yan. Yan ang kaisipan ng mundo. Pero sinasabi nga ng Panginoon, maski nung panahon niya, yung mga Galileo na yun na pinahuli ni Pilato, yung mga tao na yun na namatay sa pagguho nung isang tore sa Siloe, yung mga tao na yun na nakaranas ng mga bagay na yun na sasabihing kamalasan o kapighatian, hindi yun parusa ng Panginoong Diyos. At isipin ng mga tao na dahil ako wala doon o hindi ko naranasan yun, mas maswerte ako o mas mabuti ako o mas mahal ako ng Diyos. Minsan, yun po inaisip natin Bakit nangyari doon sa isang lugar yan na ganyan? Kasi mga walang Diyos yun tayo may Diyos. Ibig sabihin ba nun, mas mabuti tayo? Pinapalakpakan nga natin yung nagmumura sa Panginoon. O wag na yun. Yung ating uri ng pamumuhay, madali nating makita yun sa iba. Ang napakahalaga po ay makita natin lubos yung ating sarili. Kaya nga, ang mensahe na ebanghelyo sa atin po ngayon, ano sinasabi ng Panginoon? Huwag mong tingnan yung sarili mo na mas magaling o mas mahusay o mas mainam. Tingnan mo talaga yung sarili mo kung ikaw ba ay talagang sa Diyos. At ang susi na tinuturo po sa atin, ano sinasabi ng Panginoon? Pagsisihan at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ang puno ng igos na ginamit sa Ebanghelyo, larawan ng Israel. Pero dito makita po natin, ang hinahanap ng may-ari bunga. Katulad din na isang puno, maaaring puno tayo ng dahon. Maaaring puno tayo ng mga palamuti.
Maaring puno tayo ng mga pabalat, maaring puno tayo ng kung anong mga magaganda o makikinang. Pero ang hinahanap ng Panginoon, ano ang bunga? Nasaan yung bunga? Sa buhay po natin, yun din. Maaaring sabihin, mas maswerte ka. Maaaring sabihin, mas mapalad ka. Maaaring sabihin, mas marunong ka, o mayaman ka, o makapangyarihan ka. Hindi po yun sapat. Ang sinasabi ng Panginoong Diyos, meron ba tayong bunga? O yung mga bagay na yun na maaaring nasa atin, maaaring napasa atin dahil dahil tayo gumawa ng kasalanan. Lagi ko po sinasabi yan, yung mga tao na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagsisinungaling, di ba? Yung mga troll, yung mga kung ano-ano ng mga napapanood natin na nagte-trending at nagkukondisyon sa isip natin, pinagkakakitaan nila yun. Bagamat alam nila na yung marami sa kanilang mga ginagawa ay hindi naman totoo, o pang-scam, o panloloko sa kapwa. Sa kaisipan na trabaho lang yan. Di naman sila may scam, kundi naman din sila mukhang pere. Sasakay ba sila dyan at mangyayari sa kanila yan kung hindi nila rin pinatuloy yan sa kanila? Pero hindi naman lahat. Mayroon mga tao talagang magiging biktima at laging biktima dahil sanay mambudol yung ibang mga tao. Kaya po, sa ikatlong linggo na ito ng panahon ng Kwaresma, yan ang paanyaya sa atin. Magsisi tayo. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Huwag nating isipin na tayo ngayon ay nakatayo. Lahat ng nakatayo isang araw tutumba. Ang buhay, sabi nila, parang bilog. Ngayon nasa taas ka, bukas na sa ibaba ka. Pero hindi po mahalaga kung kailan ka tutumba o nasa taas ka o bilog ba. Ang pinakamahalaga sa lahat ay paano tayo mga anak ng Diyos na namumunga. Ano talaga natin pinatutuloy ang Panginoon sa ating puso at naibabahagi natin ito sa iba. Sa Ebanghelyo, patuloy na sinasabi sa atin na ang Diyos ay napakamapagmahal at matyaga. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Kung sakaling sa kapakumbabaan, masabi natin, mas makasalanan tayo kaysa doon sa mga taong sinapit ng masama. Ang pagkakataon binibigay sa atin para tayo magbalik loob. Ay napakahalaga po ng pag-amin sa ating mga kasalanan. Hindi po pwedeng kaawaan lang tayo o magmukha tayong kaawa-awa. Napakahalaga ng pagsisisi. Napakahalaga ng pagkilala sa ating mga pagkasalanan at pagkukulang dahil doon magsisimula yung pagbabago, paghihilom, at lalong higit, pamumunga. Kaya nga po, yan yung tanongin natin sa ating sarili. Paano tayo namumunga? Ang Diyos, napakatyaga at mapagbigay sa atin. Siguro pwede natin sabihin din, kung talagang hahanapin ang bunga sa atin, yun din yung tanong. Paano nga ba tayo din nagtsatsaga at nagpapatawad din sa ating kapwa? Hindi po tayo makapamumunga ng lubos pag magkukulang tayo sa pagpapatawad at pag-unawa at pagtsatsaga sa bawat isa. Huwag nating sabihin tayo'y tao lang. Kung mayroong unang nagtsatsaga at palaging nagpapatawad sa atin at nagbibigay sa atin ng pagkakataon, yan ang Diyos. Sabi doon sa Ebanghelyo, kapag namunga na po sa santaon, di ba, kung minsan sa halaman, walang namumunga, tapos pupungusin mo, wala pa din. May makopa po tayo doon sa likod, ganun yung isa, hindi mamunga-munga yung isa. Sabi ko, bawasan ng dahon. Noong sumunod na taon, namunga po isa yata o dalawa. Okay pa din. Ngayon, namumunga na din po ng marami. Ganun din po sa buhay natin. Napakahalaga na unti-unti po yun. Kung paano ang Diyos ay nagtsatsaga at nagpapatawad sa atin, ang susi din
para tayo mamunga at maging mayaman sa pag-ibig, mayabong sa pag-ibig, katulad ng Diyos, kailangan tayo din ay batutong magtiyaga at magpatawad sa bawat isa. At paano yung practical na bagay po na yun? May nakita po ako isang araw na reel ni Father Jerry Orbos. Kilala naman natin si Father Jerry. Mahusay siya dun sa mga 3 points, 4 points na maikli lang. At nung pinanonood ko po sabi ko, ito yun. Ito yung ibig sabihin ng paano ka nga ba mamumunga at magpapatawad at magtsatsagat uunawa para mamungang ganap gaya ng sinasabi na ebanghelyo. Sabi niya doon sa maikling video niya na yon, 4 na bagay daw po na dapat nating tandaan. Sabi niya, ang una po, sabi niya, money can be earned. Yung pera pwedeng kikitain, pwede ring mawala. Mahalaga, pero hindi yan ang pinakamahalaga. Kasi kung minsan, kaya hindi tayo nakapamumunga ng husto, nagugugol dun. Ilang mag-anak, yung nakikita ng mga anak na nag-aaway sila, pinag-aawayan ng magulang pera. Mahalaga yan, pero mas mahalaga ang Diyos. Mas mahalaga yung pamilya, mas mahalaga yung pag-ibig. Ano mapapala natin kung makamit natin ang mundo pero mapahamak naman yung sarili natin? Huwag nating pabayaan yung mga bagay na patungkol sa salapi na umigil sa atin para tayo mamunga. Pangalawa, sabi po niya, quarrels. Quarrels should be resolved. Hindi nawawala po yan. Sabi pa nga ni Father, stupid quarrels. Napakahalaga. At ang susi ay kung makikipagkasundo tayo. Dadalhin ba natin yan ang buong buhay natin? Dadalhin ba natin yan hanggang sa kamatayan? Napakikli ng buhay para gugulin natin sa galit o sa sama ng loob. Father, walang yan naman sila eh. Ikaw, handa ka bang makipagkasundo? Handa ka bang magpatawad? Handa ka bang umunawa? Ang mahalaga sa sarili mo, ikaw handa ka. At kung handa ka, nasa sa kanya yun. Pag tinanggihan niya, siya nagkait sa kanyang sarili ng kapayapaan. Ikaw ang mahalaga, nakamit mo yung kapayapaan sa Panginoon. Panoorin niya yung mga pinapalabas sa TV. Pinagkakakitaan sila sa mga views. Pinagpipistahan naman sila. Pinagmumumurat kung ano-anong nilalabas nila, mga kabahuan nila sa buong telebisyon sa buong mundo. Hindi nila alam, mas lalo nilang nilugmok yung kanilang sarili. Dahil di naman yun yung daan sa pagkakasundo. Bagkus nangyayari pa nga dun, daan pa sa higit na sama ng loob at sakit. Pangatlo, sabi niya, the life of a loved one is irreplaceable. Pag nawala na yan, wala na. Maaaring yan ay makulit, maaaring yan may sama ka ng loob, maaaring yan may tampo ka. Pero sabi nga ng mama't papa po na araw sa amin, wala ibang magmamahalan kundi kayo. Kaya napakahalaga na wag nating sayangin. At ang panghuli, the loss of your soul is your greatest failure. Ang mapahamak ang iyong kaluluwa, ang pinakamalaking kabiguan na pwede mong magawa, pinakamalaking mali na pwede mangyari sa buhay mo. Kaya nga po, huwag nating sayangin yung pagkakataon. 3 linggo na tayo. Ang ilang Kwaresma na to na pinagdiriwang natin. Pero laging nandun yung paanyaya sa atin na huwag tayo makalimot. Maging maunawain tayo, maging matyaga tayo, at lalong higit, maging mapagpatawad tayo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Maging mababang loob tayo. Matuto rin tayong humingi ng tawad at magpuno sa anumang mga pagkukulang na nagawa natin sa iba. Sa gayon, tayo'y mabubuhay. Mararanasan natin kung anong ibig sabihin ng
tunay na pag-ibig at kapayapaan mula sa Panginoon.